welcome sa tuang sinimana nga tawag ining online conference nya ubani ko ninyo sa kadali nga panahon aron na makisipot kita sa gitawag og mga butang nga naay kalambigitan sa atong gitawag og pagtuong Katolika. So karon mga higala og mga igsuon kining ato ang tawag ining session karon is a continuation ni sa ato ang last session nato adtong last Saturday. So naputol to kay nisulod nga ato ang gitawag og pari nya pagkahuman mo nang ato ang i-continue karon ang part 2 nya pagkahuman ako lang i-recap kadali ang ato ang naisgutan adtong last session nato regarding sa proper decorum 2 nga mahitungod aning kasaysayan sa simbahang Katolika. So kining maong gitawag og kasaysayan sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo, importante ni alang nato ilabi na nato nga tawag anang nagtuon sa pagpanalipod sa ato ang gitawag og pagtuong Katolika. Kaya kining first 300 years, kining unang 300 katuig sa kinabuhi sa simbahang Katolika, mao ni sagad nga tawag anang ginaisgutan sa atong mga higala nga mga dili Katoliko aron ilahang ma-justify ang pagtukod sa ilahang founder sa ilang tagsatagsa ka mga sekta. Kay sumala pa nila nga labi na Soriano, Kibuloy, kining mga Pentecostal, kining tawag ini mga born again ug uban pa nga mga pundok, Iglesang Kingkong. Ilahag yung ginatudlo permi nga sa 300 years sa unang 300 katuig sa kinabuhi sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ningon sila nga nawala daw kuno, natalikod. So mao nang ato ang tan-awon kung tinuod ba nga kining maong gitawag og simbahan na natalikod ba gyud tinuod ni? Nawala ba gyud tinuod ni? Kay kung tinuod nga nawala ning maong gitawag og iglesia, so tama ang ilahang claim nga sila pud gitukod pud sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mao na ato ang tan-awon kung tinuod bang gitawag og nawala. Then ikaduha, ato ang gisgutan kadtong pagtukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kato pag-ingon niya nga to is Petros, it superhang Petram, edificabo ecclesia meam et fortes enfrenon prevalibont adversus iam. Sa tuwa pa nga gitawag pinulungan, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato tukoron ko ang akong simbahan. Og bisan gani hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog ni ini. Kini nga kapitulo og bersikulo, walay protestante nga nag-exist karong panahona nga wala nag-claim anang sitasa. Halos ang tanan nag-claim. Nganong nag-claim man sila? Kay wala man gyud nganli sa ato ang Ginoong Jesucristo nga naay ngalan ang iyang simbahan. So wa gyud niya gihatagan og tawag ini nga ngalan. Kay wa man niya gihatagan og ngalan mo na nga nagpunay, naglumba, nag-iyahay ni sila angkon aning sitasa nga kuno kanang ilang pundok na ilang gipasakupan, sila daw kuno na. Pero based sa gisulti sa St. Matthew chapter 16 verse 18, sa kriteria pa lang, ningon sa Ginoong Jesucristo, et fortes enfrenon prevalibont adversus iam. Nga sa tua pa nga gitawag og pinulungan, bisan hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. So kay di man gitawag og makabuntog bisa pangagahaan sa impyerno, so ang buot ipasabot gikan sa pagkatukod niya sa tuig 33 until now, ang maong gitawag og simbahan nagpadayon nga nag-exist, nagpadayon nga naglungtad kining maong gitawag og simbahana. Pero giunsa man nato pagprueba nga nagpadayon na mo ang mga banggiitan nga mga teologo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika naman na even ang mga teologo, mga experts, mga biblical experts sa Protestante, dili gid sila makadeny sa kamatuoran nga naa gyud simbahan nag-exist from 1st, 2nd, 3rd, 4th until karon nga gitawag og century. Mo bitaw nang ilahang mga rason ilahag yung ginapangitaan og buslot nga larawan, tawag anang Diyos na, dili pwede magtawag ang amahan sa imuhang tawag anang sa pari, dili pwede nga maghapta ka pagtawag ka Santa Maria, bawal ang purgatorio. So diha na lang sila mutira. Nga naman kay kung mutira ta sa kasaysayan ni ining maong gitawag og simbahan na dili gyud sila makabalibad og tawag anang sa walay lalis, mapugos gyud sila sa pag-uyon. Nga naman kay makit-an man gyud nga naay nag-exist na simbahan gikan sa pagkatukod ni Kristo tuig 33 until now. So nga naman
Tungod kiningon si Kristo et fortis infernon prevalebont adversus iam. Bisan ang gangaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. So unsa may tawag anang buot ipasabot niini. Ang mga banggiitan nga mga exegetes sa ato ang simbahan nag-ingon nga kanang gates of hell din na nagapunting na una nga kabalo nga atong Ginoong Kristo nga mga matay ng iyang mga apostol, di ba? Ang unang gipahimutang sa simbahan ang mga apostol, Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Kabalo ang atong Ginoong Kristo nga kining maong iyang mga apostol mga matay ni. So buot ipasabot bisan pag mga matay ni ang iyang mga apostol, dili gayud mahitabo nga mawala ang simbahan nga gitukod niya. Nga naman kay ang purpose sa simbahan, usa sa mga divine purposes nga nung nag-exist ang simbahan, aron ipadayon ang makaluwas ng gibuhat ni Kristo dito sa gitawag og krus. So kung mawala ning maong simbahana, nga iyang gitukod human namatay ang mga apostol, failure ang ato ang Ginoong Kristo. So nagpasabot nga dili pwede nga mawala ning maong simbahana bisan pag nangamatay na ang mga apostol. Munang niingon ng atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20, ingon pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pag ingon niya kanunay, walay gutlo sa segundo, minuto, bulan, simana, tuig o pila pa kagatusan ka tuig nga mohonong pag-uban ang atong Ginoong Kristo niining maong simbahana. Nagpasabot nga nag-exist kining maong simbahana gikan sa 1st century AD bisan pa nga ang mga apostol nangamatay na. So buot pasabot na asya'y ubanan gawa sa mga apostol. Second, kabalo siya nga ang ato ang kining iyang simbahan lutuson gyud ni persecution. Lutuson ni physically og tawag ining by way of doctrine. Lutuson gyud niya. Makita nato sa first 300 years mo ni atong isgutan karon, sa unang 300 ka tuig, makita nato nga kining maong gitawag og simbahan na grabe ang nahiaguman nga pagpanglutos. So ingon ni Kristo, bisan ang gangaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. So nagpasabot, bisan pagmuagi ning maong simbahana sa dagko nga mga persecutions, dili gyud ni magguba ning maong simbahana. Mabitaw nga katong pag-ingon ni Presidente Duterte nga ingon niya nga sa iyang term is gubaon niyang simbahan Katolika, nakalimot siguro siya nga daghan na kayong mga emperador, mga hari, mga tawag ining mga pangulo sa mga nasod nga buot mo guba ni ining mong simbahan na apan until now ang iyang edad almost 2,000 years old na. So kana. So number 2, persecution. Number 3, apostasy. Kaya kanang gates of hell din according sa mga doktor sa ato ang simbahan, nag-refer ni sa mga mouth, mga baba sa mga irihis nga manudlo og mga butang sulod ni ining maong simbahan na nga sukwahi sa gitudlo ni Kristo ug sa mga apostol. So bisan pag naay manudlo og mga sukwahi nga naa sa sulod, manang gipahimangno ni San Pablo sa buhat 20, 28, 29, kaniya nga naay mosulod munungha diha gyud mismo sa inyong taliwala magtudlo og mga doktrinang balitad. So mao na nga bisan pag naay manudlo nagpabilin kining maong gitawag og simbahan na. So question, sa first 300 years nahitabo man gyud ang tawag anang physical persecution. Tama ba ang giingon sa mga laing sekta nga nawala kuno ang simbahan? So mao na ang atong i-continue karon nga gitawag og topic. So dinhi sa to ang timeline makita nato nga si Kristo, makita ba ninyong arrow sir? Nga nagkuan ako ang gimove nga arrow. Nakita ninyo? Yes sir, yes sir. Yes, sir, Okay. yes, sir. Okay, salamat kayo. Okay, dinhi si Kristo nagtukod sa tuig 33. Nya na may argumento ning mga kanang membro ni tawag ining Ellen Goldwhite, ingon pa sila nga asa may tinuod be. Naaman sila reference nga si Kristo namatay 30 AD daw. Nya pagkahuman atuan natukod 33. So butbot ang atuan ng simbahan kay kuno 33 daw kuno natukod ta nya si Kristo patay na niya na sa langit 30 daw ang tawag anang 30 AD daw. Wa sila kabantay nga ang atuang counting sa ihap sa atuang tuig kining atuang kalendaryo late tag 3 to 4 years. Mo na ang mga historian mo atras gyud sila og 3 to 4 years. So kung 33 AD i-atras yun na lang 30. Nga naman kay late ang atuang kalendaryo og 3 to 4 years. Mo na bitaw pagkataon ni Ginoong Kristo
Ang ilahang tawag anang estimation is between 4 BC and tawag ining 7 BC. Ngano man kay late ta og 3 years. Pero dili man ang tuig or counting sa tuig sa mga istorya ng ato ang gisunod. Ang ato ang gisunod nga counting is kining edad sa ato ang Ginoong Jesucristo. So as per biblical reference, si Kristo nagsusugod pagwali 30 anyos. So manang 30 AD. AD means Anno Domini, tuig sa Ginoo. Dili tuig sa mga historian, kundi tuig sa Ginoo. So pag ingon na tog 33 AD, so nagpasabot na nga ni anang panahon na mao na ang pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia sa iyang tuig, sa iyang edad 33. So mo na kanang mga higala nato nga mga membro sa Society of Biblos Administration or tawag ining Society of Biblos Advocate, SDA, kung ilahan ng ipangutana sa tua kay may ra na sila manglingla kay napod na sila gunitan kunong Biblia. Nya kanang Biblia ha is Philippine Bible Society nga ipakaon sa tua, mingon na sila sa Katoliko ni kay na ni pirma sa kardinal ug tawag ining mga obispo. Pero sa di pa ko mapadayon ako anang itawag anang ipaklaro nga dili ko mo nga naipirma sa kardinal ug obispo ang publisher ana Katoliko, dili na ay pirma sa mga pari ug sa mga obispo kanang Biblia ha tungod kay para nila kanang Biblia ha una na atong 7 ka libro, ikaduha free from doctrinal error. Mo na ilaha, pero ang mga individual nga pagtawagan pagtasit ito wanay labot ang simbahan anak ko na question na kay dangpan na kay tawag-an ng pangutan-an. Unlike sa Bibliang Protestante, wala man sila tanawan ng ilang mga Biblia mga kolorom puros, way pirma sa ilang mga pastor, ilang mga sa ilang tawag ining mga mga banggiitan nga mga scholars, di sila makakita nga tawag ining naay pirma ngano man kay mahadlok sila manubag kung naay question mahitungod ni ining pag-translate ining gitawag og Biblia ha. Okay? Naon sa napo bi. So karon okay. So karon kay dili man tawag anang ma-question mo nang makita nato nga ang simbahang Katolika makahatag gyud sa iyang kaugalingong kasaysayan. Muna sa diyang si Kristo nagtukod sa iyang simbahan sa tuig 33 na agunay saad niya. Ato ginambalikon, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Mao na nga pagtukod niya kining maong simbahan na nag-exist ni. Dili gyud ni mawala, dili ni mahanaw. Like sa interpretation sa mga higala nga membro sa Iglesia Kingkong nga nawala daw kuno totally wrong. Ngano man kung nawala nahimong bakakon nga ato ang Ginoong Jesucristo. So karon kay kun man si Kristo di ni mawala. Bisan ang ngaan sa impyerno dili mawala. Sa mga na nagtudlo siyang pangulo sa simbahan nga iyahang tawag anang gitukod kay sumala pa niya nga ang sosyudad wala gani ulo kanamong sosyudara mahanaw ra na. So mo nang nagbutang siya og visible head kanang makita nga gitawag og pangulo aron mo ay mulid ni ining maong simbahana. Og kana mao si San Pedro. So makita nato din number 1 is Saint Peter. So kining naa sa ibabaw kining dapit din kining 1 2 3 4 5 mao ni ang mga nangulo sa gitawag og simbahan. Kini pong sa silong kini makita nato dinhi nga mga informations tawag ining kang Nero, kang Domitian, mao ni ang mga manglulutos kaniadto sa panahon ining gitawag og tuiga. Okay. Sa dihang si San Pedro nahimong pangulo, gitudlo siya ni Kristo sa tuig 33 nya kana nga panahon in between sa 33 hangtod sa 64 to 67 makita nato nga kana nga panahon is ang edad sa simbahan is 30 anyos pa munang bata pa ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Unya kay bata pa man ni kusog pagkaayo ang ilahang gitawag og pagwali. After namatay si Kristo, nanon man to nga nabanhaw ang Ginoo. Muna ang mga Pariseo kaniadto, ang mga Romano kaniadto ningkamot sila unsaon nila pagpamakak, pagpanghimakak nga nabanhaw ni ang tawag ining Kristo, nabanhaw ning Hesus nga gihinganlan nila Kristo. Munang naningkamot sila unsaon pagpugong ang maong gitawag og information or maong
gitawag og kamatuoran. So mao na nga tawag ka ng hinungdan nga diin kini nga panahon naningkamot ang mga kaaway sa simbahan, ilabi na ang mga Hudyo ug kini nga tawag ining mga Romanong pagano, kining paganong Roma, naningkamot sila unsaon ni pag-suppress ang maong gitawag og community. Ngano man kay nagud sila gituuhan nga hari, naa sila gituuhan nga tawag ining ilahang leader, gawas sa leader sa ilahang tawag-an ng gobyerno. So mao na nga kining maong simbahan na giilani kaniadto as mga rebelde sa komunidad. Mo na kasi Kristo kaniadto giila man tong rebelde. Mo na ang silot nga gipahamtang sa iya is death penalty. Kanang capital punishment. Kay rebelde man siya. Ikaduha nagpaila pag yun siyang hari. So nagpasabot nga nakigtupong siya sa emperador. So mo nang naay kaso sa iya is rebellion. Pero dito sa hukmanan sa mga Hudyo, ang iyang kaso is blasphemy. Pagpasipala sa Dios ngano man kinag-angkon man siya nga siya ang gitawag og Dios. So dinhi niining panahon na from 33 to 64 to 67 AD, daghan kaayo ang manang hitabo ani nga gitawag og panahon kay mao ni ang panahon nga ang mga Hudiyo nga mga Kristiyano o katong mga dili Hudiyong Kristiyano naningkamot sa pagpalapnag, pagsabwag sa gitawag pagtuo. Sugod aning panahon na daghang mga Hudiyo ang nakonverter. Mo nang makita nato sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 2, 38 hangtod sa gitawag og 38 hangtod sa 40. Nakita nato nga adlaw-adlaw gidugang sa Ginoo ang mga sakop sa simbahan, taga-adlaw 3,000 ka mga sakop. Mo nang paspas ang ilahang tawag-an ng pagtubo. Lima kag 3,000 ha. Dili na tawag anang tiya oy kay taga-adlaw og 3,000. So naalarma ang mga Hudyo. Nya kay kining panahon na kay nailalo man sa pagdumala pang gobyerno ang Hudyo sa Roma kay ang Roma man ang nakakonquer sa tawag-an ng Middle East kaniadto, particularly diha sa gitawag og Jerusalem. So di sila makareklamo kaayo. So ang nangusog ang tawag-an ng Imperyong Romano, kining pagan Rome. Nya si Nero kaniadto wala man siya hunahuna, wala siya hunahuna nga tawag-an ng atbangan niya ang mga kuan, atbangan niya ang mga Kristiyanos kay para niya ala sige pasagdi na sila. So karon ang nitabo kay gusto man ni Nero nga mag-create og iyang kaugalingong city. Iyahang tawag-an ng bungkagon or iyahang gubaon ang karaang syudad sa Roma og pulihan niya og iyang kaugalingong syudad nga i-attribute sa iyang ngalan or gitawag siya og the Neronian city or the city of Nero. So ang iyang gihimo gisunog niya ang tibuok Roma. Nya karon kay daghamang nangamatay ngoning sa Great Fire in Rome, dakong sunog. So daghang man nangamatay, daghang mga Romano ang nangasuko. So nahulog nga kining maong tawag anang Nero, ilahan gibasol so gusto na lang patyon. Unya na ay tawag anang councilor or magtatambag ni Nero, ingon siya aron dili ka mabasol sa tao. Dili ka mabasol sa mga tao, labi na sa mga citizens sa gitawag og Roma. Kining nahitabo karon nga sunog sa Roma, ipasangil ni didto sa mga Kristiyanos kay naa sila pagtuo na mobalik ang ilang Kristo inubanan sa mga anghel ug magpaulan og kalayo. So ang nahitabo mao tay gibuhat ni Emperor Nero. So nagtuo ang mga Romano, labi na ang pagan Rome, nagtuo sila tungod sa pagpatuo ni Nero nga tawag-an ang hinungdan sa sunog dili tungod kay kabuang ni Nero, kundi ang hinungdan sa sunog mao ang mga Kristiyanos. Mao to nga nagpakanaog og dekreto si Emperor Constantino nga kining maong mga Kristiyanos rebelde sa ato ang gobyerno kinahanglang dakpon, kinahanglang lutuson. So mao ni ang first general persecution ilalom sa mando ni Emperor Nero. Nya mao pud ning gitawag og panahona nga tungod kay nakita nila nga nagkadako ang kakristyanuhan ani nga gitawag og panahon. So ang ilahang strategy is kinahanglan patyo nila ang nangulo ani kay kung mamatay ang nangulo ani so maghinay-hinay gyud ni kahagba tanawag ang
tawag inang Soriano. Pagkamatay ni Soriano, di ba, nahilom ang natingdaan, dili na gyud ingon ana sila kakusog. Nga naman, patay naman ang ilang ulo. Lawas na lamig galakaw-lakaw, wa na may parihan ni Soriano. So, mao ni style ni tawag anang Nero, na gusto niya patyuning tawag ining nangulo sa mga Kristiyano aning panahon nga mao si San Pedro aron mamatay pod ang maong gitawag og community. Mo na nga iyang gihostage kadtong mga tawag ining Kristiyano nga mga hintil, nga mga Romano, mga Grego, iyang gihostage atong gipangpriso niya. Iyang gihostage ingon niya, kinahanglan nako ang ulo, ang dugo sa nangulo aning gitawag og punduka. Nya may laing nangulo ana si San Pedro. Nya mao pod ni ang panahon kadtong legend nga katong Covadis. Mao pod ni panahon na kay kini nga panahon ni aksyon og talaw si San Pedro ba. Aksyon sa talaw, aksyon sa sibat. Agi sa likod dito sa Roma. Nya karon kay paglakaw niya, nasugatan man niyang Ginoo, nagpas-an og krus. Nangutana siya nga Covadis Domini. Kung sa Bisaya pa, asa man ka paingon Ginoo? Asa man ka paingon Lord? Ingon San Pedro, ingon si Ginoong Jesucristo, muadto kog Roma kay magpalansang kog usab. So mao to, nagkapamalanong San Pedro, tagaan siya grasya sa Espiritu Santo nga atubangon ang maong gitawag og kamatayon ug aron matuman tong giingon ni Ginoong Jesucristo dito niya kanang sa San Mateo 21:16 imo nang padayonon kanang gisulti ni Kristo bahin sa iyang kamatayon. So mao to ni balik kay San Pedro, nagpakita siya dito kang Nero, gibuy-an tong mga Kristiyanos kami adto. Nya mauning panahon na nga nadunggan sa mga Kristiyanos nga ang Pedro mismo nagampo gi-recite niya ang Pater Noster or kanang the Lord's Prayer, kanang gitudlo ni Kristong pag-ampo. Samtang nagbitay sa krus, gilitok na ni San Pedro ang maong gitawag og pag-ampo. Yang uban por nga mga Marian theologian, pag nagbitay daw si San Pedro dito, nagbalitad, kanang nabalitad man kay ingon niya nga Lord, kaning pwede ba nga ibalitad ko ninyo? Ingon tong Romano nga naman, kay dili ko takos nga musundog sa kuang master nga ilansang sama sa iyang paglansang. Ngunang gipabali ang iyahang tawag anang krus. So samtang daw gibaliktad ang iyahang tawag anang krus, gilitok niya ang angelic salutation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kini nga tawag anang panahon, si Santa Maria is ni gipasakan nas langit. Kini nga tawag anang panahon. Unya kini pod nga panahon, kining maong bata nga tawag anang Kristyanidad, kining bag-o pang himugso na Kristyanidad, kining sosyedad nga nagtuo kang Ginoong Jesucristo, maupod ning panahon na nga labas pa kaayo sa ilaha ang kinabuhi ni Kristo ug ni Santa Maria. Kaya ang tawag gud ni San Pedro kang Mama Mary kay Mama Mary gud. Mo'y tawag niya kang Santa Maria. Nya mas tiguang baya at atong tan-awon, mas tigulang baya si San Pedro kontra kang Santa Maria. So makita nato kay Santa Maria na namatay siya mga 60 or in between sa 6 to 65. Namatay ang ato ang mahal nga inahan. Pero nakita nila ang mahal nga birhen nga nagkataas ang edad, wa gyud na usab ang tawag ining naong. Wa gyud na wa sila makita nga nagkatigulang ang naong sa mahal nga birhen. Kung unsa tong dagway sa pagpahibalo sa anghel niya, maupod to ang iyang dagway sa dihang namatay ang ato ang mahal nga inahan. Okay. So, tuod man nibalik si Nero, gipatay siya, gipatay si San Pedro, pinaagi sa mando ni Emperor Nero. Nya mao po ng panahon na nagtuos silang mamatay ang Kristyanismo, pero nasipyat sila, napalpak sila. Ngano napalpak man, kaya tawag ining ang nahitabo, imbis mawala ang Katoliko, mawala ang Kristyanuhan, nagkadako naman hinuon ang maong gitawag og pundok sa mga Kristiyanos. So dinhi gituuhan mga almost 500 sa first 100 AD, gituuhan sila nga almost 500 Christians ang naa sa tibuok Roman Empire. 500,000 Christians rather
ang naa sa tibuok Roman Empire. Karon, natuman pud ang tagna ni Ginoong Jesucristo pagkamatay ni San Pedro, ni puli si San Linus nga gituuhan nga kining Linus nga ni adinhi nga estudyante ni San Pedro ug ni San Pablo, mao ni ang Linus nga gipunting ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 21. Unsa may naa dinha sa unang Timoteo 4:21 to ang tawag ining basahon, ha? Unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 21 ato ang basahon mga igsuon niya. 4:21. Okay, 1 Timothy. Tama ba? Murag namali man ko sa ako ang gitawag og pag-type. Ha? Basta nasa 1 Timothy. Nagisgutan ni San Pablo si tawag ining Timoteo 4. Okay, kadali lang ha. Sige lang. Kuanday 2 Timothy, dili ni 1 Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 21. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo og si Prudente ingon man si Lino og si Claudia og ang tanang kaigsunan nangumusta kanimo. So kanang Lino nga naa sa 2 Timothy chapter 4 verse 21 maunang gituuhan nga nipuli kang San Pedro after San Pedro namatay. Then sa panahon pod ni San Linus, ni Saint Linus, mao pod ning panahon na nga ilahang nasinati ang fall of the Temple of Jerusalem. Pagkahagba sa templo sa gitawag og Jerusalem. So mo nang panahon na nga ang sentro sa tawag anang gitawag og mga Hudiyo, murag na sila sentro nga simbahan ba, murag sa tuwa ba Roma. So murag nawad-an sila og tawag ini nga paglaom. So mao gihapon ning panahon na nga nagpadayon gihapon ang persecution nga pangbitayon ng mga Kristiyanos, ipakaon sa leyon, himuong sulo sa gitawag og imperyo ang ilang lawas, ilansang himuong sulo. Mao ning panahon na. So pagkamatay ni Saint Lino sa tuig 76, nipuli pod si Saint Cletus. Manang first 5 nato is kanang atuang kwan is place. Peter, Linus, Anacletus, Clemente ug Evaristus. So kining first 5 popes, kining unang 5 ka Santo Papa, kung ma-memorize na to na. So samara nga atuang tawag anang kanang atuang kanang makitaan ba atong gipribahan nga buhi ang simbahan sulod sa unang siglo. Manang bot-bot nang giingon sa mga membro o mga ministro sa Iglesiang Kingkong nga nawala daw kuno dinhi ang panahon, nawala ang mga Kristiyano aning gitawag og panahon na kay nailalom sa pagpanglutos. Okay. So, pag-abot sa 81 AD, nipuli si Emperor Domitian. Si Emperor tawag ining Domitian. Nipuli siya. Mao gihapon, wala gihapon ni hunong ang tawag anang persecution, nagpadayon gihapon ang maong gitawag og persecution. So sa panahon ni Emperor Domitian, duha ka papa ang naa, si Pope Cletus, Saint Cletus ug si Pope Saint Clement. Kana si Pope Saint Clement mo ni nag-ingon nga ingon pa niya dinhi ha. Ako ang basahon sa Denzinger kining the sources of the Catholic dogma. Mo na siya ang nag-ingon nga ang balaan nga butang kinahanglan itratar sa balaan nga paagi. Ato ang tawag ining basahon ha. Council of Trent. Gi-quote man siya din sa Konsilyo sa Trinto. Ato ang tawag ining basahon ha. Okay, niya. Mo nag-ingon niya. And since it is fitting that the holy things be administered in a holy manner, and this sacrifice, the holy sacrifice of the Mass, is of all things the most holy. So, muna kung ang maong gitawag og sakripisyo kining misa, kung balaan mo ni ang pinakabalaan nga butang, kinahanglan itratar ni sa balaan, pinakabalaan nga paagi. So, ang ilang gesture aning panahon na sama sa gesture, mga actions nga gihimo ni Abel sa naghala dito sa Dios sa tawag aning sakripisyo. Kay mao man na ang kanang di mabugto nga tradisyon ba. Nagipasa-pasa nga ang perfect sacrifice mao ang atuang Ginoong Jesucristo.
So mo na si Saint Clement around 88 AD. Sunod. Okay. Tara. 88 115. After Pope Saint Clement, namatay si Pope Saint Clement, nipuli po si Saint Evaristus sa tuig 97 to 98 AD. 105 din rather. 205. Na actually na pa ni mga nisud nga mga papa ni nga panahon ni. Di mo din ni 97 to 105 AD. Nya mao po ni panahon na sa panahon nga naglutos po si Emperor Trajan. Kini si Emperor Trajan ilahaning gideclare ni sa tawag ining mga Romano kaniadto nga the tawag ining the Nero Redivivus, ang nabanhaw nga Nero. Ngano man kung unsa to kamangta si Nero, maupod ni o masalabaw pa ni pud si Emperor Trajan o si Emperador Trajano. Kay mo po ni panahon na nga gilutos og sakto ang tawag ang mga Kristiyanos. Unya mao po ni panahon na nga kapilan nga gipa-exile si Saint John the Evangelist kay matay to. Kapilan nga gipa-exile kay sa tanang mga apostoles si Saint John the Evangelist lang man ang tawag ining namatay nga dili martyrdom ang iyang kamatayon. So man gipa-exile sa dito sa Patmos. Nya mo po ni panahon na nga gituuhan nga tawag ang mahal nga birhen nagauban-uban gihapon kang tawag ining sana kang Saint John. Okay, 97 to 99 AD. Pero kini panahon na kamatay niya, wala nang mahal na birhen human ni kayab na sa langit, ipasaka na sa langit ang tawag ining mahal nga birhen. So, kining panahon na sa kunang gingong ganina, pag-intra sa 100 years, sa 100 AD, ang kinabuhi sa mga Kristiyanos aning panahon na nagkadaghan sila. The more nga gipamatay ning mga emperador, mga papa sa mga emperador, the more nga ilang gipamatay, the more nga nagkadaghan ang maong gitawag og mga Kristiyanos. So kini nga panahon, according pa ni tawag ining usa sa mga historian sa tuang simbahan, atong church history sa short church history, kini nga panahon is ang tibuok Roman Empire na ay 500,000 Christians. Mauning tawag anang panahon na. So gikan kang Pope Alexander, Saint Alexander, nipsunod si Pope Saint Sixtus. Nya in between ani sa 110 AD, maupod ni ang pagkamatay, ang martyrdom ni Saint Ignatius of Antioch. Kung nagkatawa ko adtong gibasa sa membro sa Iglesyang Kingkong. Na kuno ang nagtukod daw kuno ni tawag nagtukod daw sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang nagtukod daw kuno si Saint Ignatius of Antioch. Wrong. Ngano man kasi Saint Ignatius of Antioch nakaila kang Ginoong Jesucristo. Unya naningkamot siya nga ihalat niyan yang kinabuhi dito kang Ginoong Jesucristo. Unya how come nga naghitabo nga nagtukod sa iyahang kaugalingong pundok. So dili gyud pwede nya kini nga panahon na ay pangulo ang simbahang Kristiyano aning panahon na. Si Saint Ignatius of Antioch, obispo lang siya sa Antioquia, dili siya obispo sa tibuok simbahan or gitawag og Santo Papa. So, questionably ang ilang pagsulti nga mao ni ang pagtukod daw ni San Ignacio. Wrong nga naman kay existido na. Ano sa amin namatay si Saint Ignatius? 110 AD. So kay 110 man siya namatay, ang kakristyanuhan is na anay ang edad niya is 70 or 80 years old na. Ang simbahang ni Kristo or ang simbahang Katolika aning gitawag og panahon na. So bot-bot tong giingon sa tawag ining mga membro sa iglesia ni tawag anang Kingkong, mayong gabi de Ma'am Sheng. Bot-bot tong giingon ni sa membro sa iglesia ng Kingkong nga kining 110 AD mao ni ang panahon nga gitukod ang simbahang Katolika. Dako kayo ng wrong. Nga naman again 80 years old na ang simbahan aning panahon na. 80 anyos na. Mao pay pagkamatay ni San Ignacio. So 115 AD, si Saint Sixtus, nagihapon siya sa third general persecution antod ni Puli, si Saint Telesphorus ni atong 125. Kini nga mga papa gikan kang San Pedro hangtod kang Saint Telesphorus, puro ni na martir hangtod sa ika-32 ka Santo Papa. Okay? So, ato ning next. Sunod. Pag 136
155 maupod ni ang panahon nga nahitabo ang fourth general persecutions pinaagi ni Emperor Marcus Aurelius. Kay ni ang persecution mo kaniadto mukusog muhinay kini na pud nga panahon ni kusog na pud ngano man kay lagi ang ilang pag-ila sa tawag ining mga Kristiyanos kaniadto is mga rebelde. Unya dili mo simba ang mga Kristiyano sa larawan sa emperador as ilahang Dios. Unya violation na sa tawag anang Roman Imperial Code nila. Violation na para sa ilaha. Muna kutob sa madakpan nga dili mo simba sa larawan sa emperador, ilaha lang patsyon. Mao ni nahitabo gikan kang Nero, kang Emperor Domitian, Emperor Trajan, hangtod kang Emperor Marcus Aurelius. Mao ning panahon na nga pamatyon ang mga Kristiyanos. Muna kung mubasa ng mga higala nato nga membro sa pundok nga burn again, mga sunogon pag-usab. Mubasa na sila ng Revelation kanang gipadayag bitaw Apokalipsis kapitulo 13 nga kanang ang mapintas ka mananap magpasimba sa iyang larawan isip Dios ang ilang himon ilang ipasang sa Papa. Wrong. Kay kana nga panahon pagsulat ni Saint John sa iyahang tawag anang propesiya nga naay laing emperador nga moimpusar nga ipasimba ang maong gitawag og larawan ni anang mapintas ka mananap isip Dios kinsa man na maunang mga emperador. Si bisan kinsa nga dili mo simba sa larawan sa emperador isip Dios patyo nila kay kana pagtuo na sa gitawag og mga Kristiyanos. Okay. So, one ning fourth general persecutions pagka 165 to 166 mao po ning panahon na ang martyrdom ni Saint Justin the Martyr o ni Saint Polycarp of Smyrna. Kini si Saint Justin the Martyr usa ni kalayko nga parihan nato, dili na siya pari pero defensor sa pagtuong Katolika. Limang kag na tawag anang gipanaripdan yung pagtuong Kristiyano sa hawanan sa gitawag og hawanan sa konseho, sa Senado, sa tawag anang mga Romano. Ginipinsaan niya. Si Saint Polycarp of Smyrna, classmate ni siya ni Saint Ignatius of Antioch na estudyante pod ni Saint John the Evangelist. Si San Juan nga ebanghelista. Mabitaw nga kung makig-challenge sila nga, di ba, sa Biblia ang giingon nga tawag anang dili ka pwedeng magwali kung dili ka pinadala. Kung mag-challenge sila, pwede kay tamo kang challenge oy ato dawaton ng ilang challenge. Nga unsa man nga kining maong gitawag og pagkapinadala ako na nagpandong nako musangko gina didto kang San Pedro. Ang mga nagbunyag nato kisay may nagbunyag ana or nagpandong ana pagkahuman ana kanang pari nga nagpandong nato kinsang obispo ang nagordina ana nya kinsang kanang obispo kinsa pud ang nagordina ana hangtod mo sangko na dito sa kasaysayan ni San Pedro. Pariha aning kang Saint Polycarp of Smyrna. Si Saint Polycarp of Smyrna, obispo ni sa Smyrna, nga classmate ni Saint John, Saint Ignatius of Antioch, nga estudyante ni San Juan nga ebanghelista. Nya kini pod diha pod nagikan si Saint Cyril, Saint tawag ini nga katong mga banggiit na mga father sa ato ang gitawag simbahan dinhi pod sila naggikan. Mo nga naay connection ang ato ang simbahan gikan karon paatras didto sa panahon sa gitawag og mga apostol. So the more nga gipamatay sa gitawag og mga emperador kaniadto ang tawag ining mga Kristiyanos, the more na hinuon nga gitawag og nabuhi ang maong gitawag og simbahan. Kay mura nagtanom ang ato ang Ginoong Jesucristo ang gibukbo nga tawag anang tubig aron mabuhi ning tanuma mauning dugo sa mga Kristiyanos nga mga martir. Muna kanang mga martir anang panahon na munang panahon ng mga santos, mga martir. So 175 sa Saint Eleutherius, Santo Papa. Sunod, pagtungtong sa 189 nahitabo na pod ang fifth general persecutions ilalom sa pagmando ni Emperor Septimus Severus ni adtong 189. Ang nangulo pod aning panahona si Saint Victor or Pope Victor. So kini panahon na 189, 199, 202, 215, 217, 222
Maoning panahon na nga mas misamot milipang midako ang Kristyanuhan. Kay kini nga panahon 200 AD niabot og 2 million Christians throughout Roman Empire. Mas nidaghan sila from 12 nahimong 120, nahimong 3,000 taga-adlaw. Sunod pagkahuman nahimong nidaghan na adlaw-adlaw ng dunang 3,000. Pagkahuman nahimong 500,000. Karon nahimong 2 million pag-abot sa 2nd century. So nagkadako ang tawag anang simbahan na kaniadto. Okay. Kini pud nga panahon ang 189 AD, mao pud ni ang panahon ang martyrdom ni Saint Milito or tawag anang Bishop Milito of Sardis. Kini si Bishop Milito mao pud ni ang tawag anang hinay-hinay nga nagcompile nga basis pud ni Saint Augustine sa Old Testament, sa Daang Testamento nga tawag anang iyahang gi-compile tong katong Septuagint version. Kana ang kasaysayan gisulti na sa mga scholar sa Protestante na kining panahon na 189 mao nang panahon na nga giduso gipalapnag ni Bishop Milito of Sardis nga tuuhan sa mga Kristiyanos ang Old Testament apil ang Deuterocanon. Mana Bishop Milito manang butbot nang giingon nila nga kining panahon na wa gigamit, butbot nang giingon sa mga Protestante na kining panahon na wala gigamit ang kuan daw kuno ang tawag ining Deuterocanon kanang 7 books pito nga wadawata sa mga Protestante, bot-bot ng ilang giingon kay kini nga panahon buhi pa kayo og kaning 2 million Christians gidawat nila ng gisulti o giwali na tawag ining Bishop Milito. Okay? Pagka 199 namatay Saint Victor ni Puli si Saint Severinos ang Santo Papa sa Roma. Pagkahuman pagka 202 AD na mao pud ni ang martyrdom ni Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Kini si Saint Irenaeus estudyante po ni nga malink po dito kang Saint Polycarp of Smyrna, Bishop of Smyrna. Same po ni kang Saint Clement, Bishop of Alexandria. Kining duha katawag ang mga martyrs, ang ilahang kahibalo malink dito kang Saint Polycarp of Smyrna. Okay? 215. Pagkamatay ni Saint Severinos, ni Puli si Saint Calixtus. Then pagkahuman gamay ra nga panahon, mga siguro pero nakatuig 17, mga 5 years lang nangulo si Saint Calixtus, ni Puli si Saint Urban I. Nya mao po ni panahon na nga namatay si Tertullian, mo ning mabanggiitan nga teologo. Nya nganong man ni masanto si Tertullian tungod kay tawag ining kuan kanang kuan ni siya kanang naiirihiya ba nga iyang gipantudlo. Di mao man nang wa siya ma-declare nga gitawag og santos. Na siya mga theological kuan ba nga dili madawat sa pagtuong Kristyanismo. Okay, hapit na ta. Pagka 230 namatay si kinsa ning papa Saint Urban I, ni Puli si Saint Poncian. Sa 230 AD mao gihapon himuong sulo ang mga Kristiyanos kaniadto, laplapan ang tawag anang panit, idangdang dito sugbas kalayo. Ang uban lugiton ang mata, ang uban kuwaag dila, kuwaag kuko. Nya ana dagdaghang kay himuon, ang uban ipakaon sa leyon, ang uban himuong sulo sa imperyo kay pa may tawag anang electric company kaniadto. So para naisuga ang imperyo, ang himuon nila dakpon ang mga Kristiyanos ibutang itawag anang igaid sa haligi or ilansang pagkahuman dauban nila hangtod mabuntag nagsiga ang lawas sa Kristiyanos. Maupod ning panahon nga nagsagunson ang persecutions. So from Saint Poncian, ni Puli Saint Anterus, sunod sa Saint Fabian, mo ning panahon na ang 6th general persecutions under Emperor Maximinus. Pagka 250, 14 years after, nisunod na pod ang ka-7th general persecutions under Emperor Decius. Nya kini nga panahon is mao ni si Saint Cornelius, nangulo ani nga gitawag og panahon. Pag-abot og 253 AD ni Puli sa Saint Lucius I, pagkahuman maupod ni ang panahon ang 8th general persecution sa ilalom ni Emperor Valerian. Kilang po na to aning usa-usahon unsay mga nanghitabo ani nga gitawag og panahon. Okay? Pag-abot sa 254 AD mo gihapon ipakaon sila sa leyon, nagsugod si Saint Stephen, Saint Sixtus, pagkahuman na Saint Denis, mao po ni panahon na ang martyrdom ni
Saint Cyprian, Bishop of Carthage, Obispos Cartago. Nya pagka 268 nahitabo ang 9th general persecution sa ilalom ni Emperor Aurelian. Nya mo ni puli si Pope Saint Felix. Pagkahuman pagka 274 ni puli na po si Saint Eustachian. Then pagka 283 Saint Caius, 296 Saint Marcellinus, pagkatawag anang 304 mo na ni panahon na Constantine, sugod na Saint Marcellus, pagkauman pagka 306 ni puli si Saint Eusebius. Kini nga panahon after sa persecution ni Emperor Diocletian, mauna ni ang panahon nga murag ni relax kay pagkamatay ni Diocletian, usa sa mga emperor sa West o sa Roman Empire kay wa pa man nabahin kaniadto si Constantius naman ang nagbahin ana. So ang nahitabo usa pagka tawag anang Roman Empire, wala pay West, wala pay East. So ni puli si Emperor Constantius, maoning papa ni Emperor Constantine the Great. Unang panahon na. Unya ang asawa ni Emperor Constantius nga si Empress Helena or si Reina Elena, Kristiyano ng daan pero wa sila mag-ipon. Sibat-sibat si Reina Elena kay wala pa na-abolish ni Emperor Constantius ang maong gitawag og decree nga silot kamatayon alang ni abtong mga tao nga madakpan unya Kristiyanos ang pagtuo. Pero nikalma lang ang persecution ngano man kay naa may gugma si Emperor Constantius kang tawag ining kang Reina Elena. So nanganak sila, ang ilang anak si Emperor Constantine. So kini nga panahon ang mga Santo Papa ani from Pope Saint Marcellinus, Pope Saint Marcellus o si Pope Saint Eusebius. Mauni nga gitawag og panahon. Nya mauni ang panahon pod pagpuli pagkamatay ni Constantius kay siyempre gibahin man ang imperyo. Ilahara man ang parinti si Emperor Maxentius. Ilahara ng parinti. Igagaw na ni Emperor Constantine si Emperor Maxentius. So ang nahitabo gamay man ang tawag anang Roma, so gusto ilugon sa East, gusto ilugon sa tawag anang imperyo sa silangan, ang imperyo sa gitawag og kasadpan ang West, ang Western Empire. So ang nahitabo, majority man sa tawag ining mga sundalo ni Emperor Maxentius kaysa sa sundalo ni Emperor Constantine kilimang kag 250,000 ka soldiers ang kang Maxentius, kang Constantino is 25,000 lang. So nagsabot sila nga dito sila magyera sa tawag ining Milvian Bridge ni adtong October 27, 312 AD. Kadlawon sabot sa dito. Walang problema si Constantino unsaon niya nga tawag anang outnumbered man sila. Kay 1:10 god, 25,000 versus 250,000. So pertingguulan ni Constantino. Nya kini nga panahon si Constantino nakadungog na may tungod sa kasaysayan o may tungod sa kinabuhi sa mga Kristiyanos. So mo ni panahon na nga tawag anang nagpakita ang tawag ining dako nga tilimadon or dako nga vision ba. Kay utuntutok man to, naglakaw-lakaw si Emperor Constantino sa iyang tiris. Paghangad niya sa langit, kasi siyempre udto man to, naay dako nga timaan sa krus. Nya naay giingon, in hoc signo vinces. In this sign, you will conquer. So maoto, nga tuang tanaawon ang first 300 years emblem sa tawag anang Imperyong Romano is agila. Muna ang ilang emblem, eagle. Pag abot ang Constantino, ang ilahang emblem is cross, ang ilang symbol. So tanang armor, tanang bandila, ang espada, gibutangan og cross. Maoto, ang nahitabo is niadto sa dito sa giyera sa Milvian Bridge, October 27, 312 AD. Ug tuod man bisa sa kadaghanon ni tawag ining ni sa kadaghanon sundalo ni Emperor Maxentius, gipildi ni Emperor Constantine si Emperor Maxentius o gani siya pa'y nakapatay kang Emperor Maxentius. So nailog niya ang tawag ining Eastern Empire.
nga gipanguluhan ni Emperor Licinius. Unya maupod ning panahona nga nagpakita si Reyna Elena kang Emperor Constantino kay nakabalo si Reyna Elena kung unsay na eksperyensya niya sa iyang anak regarding adtong gitawag og cross. Moto niingon siya, anak, Kristiyano ko. Moto nga nag-abot, tuguti ko nga pangitaon nako ang cross ni Kristo didto sa gitawag og Jerusalem. Ug tuod man ang nahitabo, gipangita niya dito, nya simple kay ang Golgota man god is namong na si bungaw. Nya gituuhan pod nga ang kanang Golgota, kung asa tagilan siyang si Kristo, gituuhan pod nga ang ilalom ana mao toy gilubngan sa lawas ni Adan ug ni Eva. Kanang ilalom anang Golgota. Mao toy gilubngan. Karon ang nahitabo, ipangita ni Reyna Elena ang cross dito. Siyempre kay Reyna god, so daghang mga iyang mga tao nga mukuha adtong tawag anang cross. So ang tawag ang nahitabo pag bira, hikap ang masakiton, wa may effect. So pagbira atong cross nga bugat kayo, nya pagkahuman paghikap sa masakiton, gilitok sa pangalan, gilitok sa masakiton ang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Nya pag-abot sa tumoy sa cross, nakita nila ning inre. Pero ang katong kompleto gyud katong Jesus Nazareos Rex Iudaeorum. Kung ba ni magunahon na sila, kana daw kunong inre sa ibabaw sa cross to ni Kristo, kuando na Ilocos Norte Region 1. Dili. Dili. Kung dili, Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Jesus nga Nazaretnon, hari sa mga Hudyo. Mao to ilang giprosesyon ang maong cross padulong sa Roma. So pag abot sa Roma, mga May, pag abot ito sa Roma, dito nagsugod ang Santa Cruzan. Muna kita mga Katoliko, hilig taan ng Santa Cruzan nga mag-abot ang Constantino o mag-abot ang Reyna. Mag-uban yun na ang Reyna o ang Emperador. Muna sa tua, gi-portray na to si Constantino sa tua is gamay nga bata kay anak god. Si Reyna Elena katumotong tawag anang inahan. Nagbitbit sa gitawag og cross. Siya nagdala sa tawag anang cross. Ang karon kay lahi naman ron ang atuang kuan, ang atong Santa Cruzan kay naa na may konsorte, naa na may abay, naa na may mugunit. Dili oy, wala. Ang tinuod nga Santa Cruzan isa lang gyud na kababaye, wag gyud na escort. Karon kay wag nahog man nga passion show. Nya bisan pa og tawag adang dili Fiesta Santa Cruz na Santa Cruzan. Bisan Fiesta San Antonio de Padua na Santa Cruzan dili oy. Nahitabo lang na Santa Cruzan tungod kay mo nang panahon na ang pagkakaplag sa krus sa ato ang Ginoong Jesucristo. So giprosesyon nila ang tawag ining krus padulong sa Roma. So nitingog ang trompeta, gisugat ni Constantino ayang mama nga nagbit-bit sa gitawag og krus. So mao na kasi sa og maupon ng panahon na nga diin ang maong Emperor Constantino iyang gi-abolish ang death penalty. Maupon ng panahon na nga iyahang gi-legalize ang maong pagsimba sa mga Kristiyanos adlawng Domingo. Munang butbot na po nang giingon sa mga Sabadista nga si Emperor Constantino kuno ang nagkambyo. Dili oy. Dili. Ang kang Constantino kay siyempre ang Imperyong Romano kaniadto gobyerno man, so kinahanglan iya tong i-abolish kadtong tawag anang existing law nila nga against sa mga Kristiyanos kaniadto. For example, kanang pagtong Kristiyano against man sa tawag ining gobyernong Romano. Kanang tawag anang krus against na sila ha. Kanang pagsimba sa Diyos adlong Domingo against na sila ha. Mao nang ang mga Kristiyanos kaniadto before kang Constantine, before kang Emperor Constantine, ang mga Kristiyanos kaniadto illegal. Muna pag-abot ang Constantine, iyahang gilegalize. Ang buot ipasabot, ang bawal kaniadto, pwede na karon, dili na bawal, legal na. Munang iyahang gitangtang to niya, ang Imperyong Romano kaniadto, every Sunday, sirado sila. Kay at ilahang gitahod ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyanos. Oh. So, why gingon dito nga gi-abolish si Constantino ang kuan? Ang tawag ining adlong igpapahulay wala. Bot-bot na sa mga Sabadista.
Wala na. Okay. So kanang ang decree ni atong 313 AD, decree na nga gipagawas ni Emperor Constantine og sa asawa sa igsuon ni tawag ining Constantino nga si tawag ining Constancia nga si Licinius. Gipirmahan nilang duha. Mao nang free na ang mga Kristiyanos nga mo exercise, mo practice sa ilahang gitawag og pagtuo. So mao nang gitawag og panahon na. Okay. So mao tong Jesus Nazareos. So makita nato gikan kang Emperor Constantine 311 ni Polis Saint Miltiades, pagka abot og 314 ni Polis si Saint Sylvester, si Papa Silvestre I. So kining panahon dinhi na develop ang tanang tawag anang mga sacramentals nato, mga actions nato sa 300 years. So mao na ni ang panahon kining gitawag og the triumph of Christianity, ang kadaugan sa mga Kristiyanos. So bot-bot nang giingon sa mga membro sa Iglesia ng King Kong kanang ilahang ministro nga nawala daw kuno. So pagkawala nga ni daog na gani. So ang pagkawala nga na ay mga nangulong nga mga Kristiyanos anang panahon na kung nawala pa kinsa dayon ang gipangluto sa mga emperador. Kung nawala pa. Diba? Okay. Nya kanang mga tawhan nga gipanglutos mao na ang idaog. O nya mao na ang nailhan karon nga mao nang simbahang Katolika. So kana. So pagka 325 gubot ang simbahan, mo nang nipatawag ang simbahan sa Council of Nicaea. So after sa 6 proper decorums ato anang isgutan ang per council. Unsay man ang hitabo ana? Kay kana mga atake ron sa mga Protestante gitubag na sa mga council. So kung makabaluta sa mga declaration sa council ana nga panahon, makabaluta unsa ano to pagpanubag ang maong mga higala nato nga mga dili Katoliko. Okay. So ang simbahan gikan sa tuig 33 hangtod sa 325 AD nahitabo ang napulo ka dagkong persecution. Naapoy 33 ka mga santo papa ang nibuhis sa ilang kinabuhi aron mo daog ang maong gitawag og simbahan. Diba si Kristo namatay og nabanaw ang iyang edad 33 man. So ang simbahan pod ni daog pod against sa persecution, ni gasto pod ang simbahan og 33 kagitawag mga santo papa. So same sa edad ni Kristo. Pagkahuman sa for the first 300 years sa kinabuhi simbahan Katolika, dinhi na develop og dagko kay ang mga pari kani adto mag-cross lang sila sa panahon sa misa. Og kanang tawag na maglakaw sila, wala pa gyud na incorporate ang sign of the cross diya sa ato ang pagsimba except ang katong sa liturhiya. So ang nahitabo kini nga panahon mo nang ilang sign. Pagtawag ana magkasugat sila, manguros ang mga Katoliko sa Roma. Pagkahuman pag mutubag po na sa manguros, maginaksanay na sila. Unya maupod ni ang panahon nga diin non kaayo ang simbolo sa mga Kristiyanos kaniadto kining chero. Kini siya, kini. Kita ninyo mga sir? Kini siya. Mo ning gitawag og chero. Ang bot pasabot Savior or Christ. Ang mga balay kaniadto kung walay cross na ay ingon ani. Chero. Dito po sa east, sa eastern part, sa Roman Empire, ang tatak po nila is dili chero, kundi kining ectus. Kini ay, mga kami X din is chema ni. Pagkahuman, theta, epsilon, sigma. Kini, ictus. So ang meaning anong ictus, ang translation ng ictus sa Bisaya is fish, isda. Sa English is fish. Sa Griego, ictus. O niya, ang bawat letra sa pulong ictus or ictus na ay katugbang nga meaning. Yesu Christos Theos Hoyos Soter. Jesu Cristo, Theos means God, Hoyos means Son, Soter means Savior. So kanang isda nga ictus sa mga Kristiyano na kaniadto, ang meaning ana Jesu Cristo anak sa Dios nga manluluwas. So mo na ang ibutang nila nga emblem sa ilang mga balay, sa ilang mga lawas o sa mga ilhanan nila aron kung matawag anang magsugat sila, magtagbo sila, magkailhanay sila nga kini mga Kristiyanos kini. So kini nga panahon ang tanang gawi sa mga Kristiyanos aning panahon na gipreserve na sa simbahang Katolika.
Moabit nga kining panahon na Latin ang gitawag og mas. Anong panahon na kay mao nang gihigugma kaayo nila nga language sa panahon sa gitawag og pagsimba. Ang mga Kristiyanos, mga martir aning panahon na sa ilang pagsimba Latin ang ilahang ginagamit. Mo na ang atuang simbahan gawas sa rason na si San Pedro nangulo sa Roma. Mo na nga to ang simbahan gideclare sa tong simbahan Katolika nga ang language sa simbahan gikan aning nga panahon until now is Latin. Ngano man kay sa dihang ang pari magmisa ginamit ang pinulungang Latin, nakagiusa siya sa mga Kristiyanos nga mga martir kaniadto sa pagampo og pagsimba sa Dios sa paagi kaniadto nga wala mausab kaniadto og hangtod nga gitawag og karon. So diha natapos ang atuang tawag ining atuang proper decorum 2 part 2. Is next Saturday is part 3 na pod, identification na pod. Kung saan to pag-identify nga kining simbahan na iya ni Kristo ba o dili. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.